For our farmers who will be trained on the Farmers Field School. Sino-sino po ba ang pwedeng mag-apply dito, sir? Does one really have to be a full-time farmer or paano naman po yung gusto namang lumipat ng or gustong pumasok sa larangan ng agrikultura? Unang-una priority natin yung rice farmer talaga. Oo. Pero if they are interested to go into rice farming, lalo na yung mga OFWs kasi karamihan din na mga farmer natin ngayon ay mga OFWs. In fact, you will be amazed to learn and to know na meron tayo yung mga retired doctors, retired fiscals, mga they now go into farming. Those who are interested, pwede silang mag-manifest na gusto nilang sumali. Titingnan nila yung schedules and they can go there and participate in the training. We will be launching yung Farmers Call Center, which is one of the components of the electronic extension program, which eventually lead us to the electronic trading. Kasi yun ang ultimate goal ni Secretary na sana maka-accomplish tayo. Okay, maraming salamat, sir. Yeah, maraming salamat. Thank you so much for joining us again dito Thank sa you. Bagong Maunlad na Agrikultura. Nakausap po natin sa araw na ito si Director Asterio Saliot ng Agricultural Training Center. Sa amin pong pagbabalik si May Ramos at ang kanyang report. Dito po lang sa Bagong Maunlad na Agrikultura. 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 Masaganang likas yaman, kabukiran, kabundukan, kagubatan. Maunlad na, agrikultura, maunlad na. Ang mga kasanayang nakukuha mula sa extension courses ng ATI ay nakakarating sa mga malalayong farmers sa kanayunan. Hindi nasasayang ang kaalamang ito kung ang pagbabatayan natin ay ang mga halimbawa ni na Emelita Trinidad at Daisy Duran. Sino pa nga ba ang pinakamahusay na guro kundi yung pinakamalapit sa mga tinuturuan? Yung sa araw-araw ay direktang nakakaugnayan ang mga individual at grupong tatanggap ng kanyang mga leksyon at payo? Matapos man ang formal na aralin, patuloy siyang nakikihalubilo sa mga naturuan at minomonitor ang performance ng mga ito sa kanilang pagsasaka. Iyan si Emelita Trinidad, Municipal Agricultural Officer ng San Rafael, Bulacan. Dinadala ng extension work si Emelita sa lahat ng sulok ng palayan, gulayan o plantasyon sa San Rafael kasama ang kanyang mga agricultural technicians. Ang extension work na sinasabi namin ay yung pagdating sa palay, ano ba talaga yung tama nilang dapat na gawin. Magmula doon sa pag-aararo, sa paglalagay ng abono, sa paglalagay ng herbicide. At hanggang doon sa kung sakali at nagkukulang yung makikita kung kulang yung mga palayan, kung naninilaw, ano dapat nilang i-apply. Bukod po dun sa rice farming, tinuturo din namin po yung off-season vegetable production. Tinuturoan namin ng mga magsasaka na bukod dun sa pagpapalay, magtanim sila ng mga vegetables. Kasi para madoble na anin nila, mas malakas pa kita nila. Ang pagpaplano at maging ang paghahanap ng pondong gagamitin sa pagsasaka ay sinasagot na ni Emelita sa tulong ng local government. Ang pagdating sa pondo, sosyo. Merong pondo na manggagaling sa national, may pondo na manggagaling sa probinsya, at may pondo na manggagaling sa local government unit. Matatawag na guro ng pagsasaka si Emelita. Gumagawa ng lesson plan at inaayos sa mga notebook ang iba't ibang subjects na itinuturo. Bilang Municipal Agricultural Officer at dating Agricultural Technician, mayaman sa kaalaman si Emelita. Bago siya makapagturo, kailangan din niyang makatanggap ng impormasyon mula sa mga eksperto. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan, karamihan sa ilalim ng Department of Agriculture,
ay may kanya-kanyang ambag na impormasyon at teknolohiya tungkol sa iba't ibang paksang pang-agrikultura. Meron din silang mga tauhan na mga espesyalista para doon. Sila yung bumababa rito, tinuturuan muna yung aming mga agricultural technologies. Pagkatapos ng pagtuturo na yon, magse-seminar sila ng kung wari 2 months na hands-on training. Pagkatapos nun, ibababa na rito dito sa barangay. Ganon. Ang pagdating ng World Wide Web at Internet ay napapanahon rin para sa nasa sektor ng pagsasaka. Maluwag sa loob ni Emelita ang mga hamong dala ng developments na ito. Pagdating kasi ng panahon, patanda na kami ng patanda, pero kokoonti na yung kumukuha ng agriculture. Malaki ang maitutulong nun dahil through internet lang, pwede na nilang malaman kung ano ba talaga ang sagot dun sa problema nila, dun sa kanilang mga sinasaka. Taon na ang binilang ni Emelita sa serbisyo sa gobyerno. Sadyang inilaan na niya ang kanyang buhay sa agrikultura. Marami na ang natamo niyang konsuelo sa kanyang gawain. Ang pagtaas ng ani ng mga magsasaka sa San Rafael, ang pagtanggap sa isinusulong na organic farming, ang pinakamataas na pwesto sa hanay ng mga municipal agricultural officer sa lalawigan, at ang tiwala ng lokal na pamahalaan at ng kanyang mga kasamahan sa kanyang kakayahan at pagsisikap. Sa amin po, ang isang MAU ay napakalaking bagay na tumutulong sa aming magsasaka sa pagpapaunlad para dumami ang ani dahil sa pamamagitan ng pagsiseminar. Isa po yun sa malaking naitutulong ng isang MAU sa aming mga magsasaka. Kung si Emelita Trinidad ay produkto ng trainers training ng ATI, si Daisy Duran ay tuwirang produkto ng ganitong uri ng training. Si Daisy ay kilalang magugulay na tubong Barangay Baswit, San Ildefonso, Bulacan. Noong una niyang makita ang potensyal ng pagugulay at nang matupad niya ang potensyal na ito, lalo siyang naging masigla at masigasig dito. Wala siyang pinalampas na training at seminar sa vegetable farming. Ang mga teknolohiya ay natutunan niya mula sa pagsasanay na natatanggap mula sa Department of Agriculture at sa mga local government agriculturists. Sa tulong nila ay natutunan namin ang pagtatanim at makabagong teknolohiya ng mga paggugulayan. Gumagamit kami ng plastic mulch. Dati hindi namin alam gamitin. Ang mga bagong klase ng mga buto, mga hybrid seeds. At saka yung ngang malaking bagay din sa amin yung pagbubukas ng ating mahal na kalihim at sa pamagitan din ng AMAS sa Central Office. Patuloy kaming iniimbitahan sa pagbubukas ng mga bagsakan center kung saan kami ng mga magsasaka ay direkta naming naibebenta ang aming mga inaaning gulay na sa mataas na presyo dahil nga nabawasan ito ng mga trader. Dahil sa dalas ng kanyang pagdalo sa mga aktibidad na isinasagawa ng DA, marami siyang nakadaupang palad na opisyal na malaki ang naitulong sa pagbebenta ng kanyang gulay at maging sa mga pautang. Subalit ang mas mahalaga, hindi sinusolo ni Daisy ang pakinabang na kanyang tinatamasa. Isa siya sa nagpasimuno sa pagbuo ng San Ildefonso Vegetable Growers Multipurpose Cooperative sa Baswit. At alam naman nating ang pagsapi sa isang kooperatiba ay maraming bentahing na ibibigay sa isang magsasaka. Sa natutunan sa pagpapabinhi ng gulay, nakakapag-produce na siya ng